Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita tungkol po sa XRP lawsuit at ang US SEC. Kamakailan lamang may malaking pagbabago po ang nangyari. Ito po ang reassignment ng top crypto litigator na si Ginoong George Tenreiro sa IT department ng SEC. Ano kaya ang ibig sabihin nito? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung sino po si George Tenreiro at ano po ang kanyang papel sa crypto litigation. Si Ginong George Tenreiro ay isa sa mga pangunahing abogado ng SEC na nakatutok po sa mga kaso laban sa mga crypto companies, kabilang na ang malalaking exchanges at token issuers tulad po ng Ripple Labs. Isa rin siya sa mga nanguna sa XRP lawsuit kung saan inakusahan ng SEC ang Ripple ng pagbebenta ng XRP bilang isang unregistered security. Dahil sa kanyang malaking papel sa crypto litigation, ang paglipat niya sa IT department ay nagdulot po ng maraming tanong at saka haka-haka. Bakit kaya siya inilipat? At ano po ang epekto nito sa direksyon ng SEC pagdating sa crypto regulation? Ayan. Bakit nga ba inilipat or ipinagpalit ng US SEC ang crypto litigator nila? Ayon po sa mga eksperto, tila nagbabago na ang diskarte ng SEC pagdating po sa paghawak ng mga kaso laban sa crypto firms. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Chairman Mark Ojeda, naging mas bukas ang ahensya sa mas malinaw at patas na mga regulasyon imbis na puro enforcement actions lamang. Halimbawa sa kaso po ng Coinbase, nagdesisyon ang SEC na huwag nang tutulan ang motion nito para sa isang interlocutory appeal. Ito ay nagpapakita ng isang mas maluwag na approach kumpara sa dating mahigpit na enforcement. Ang reassignment ni Tenreiro ay maaaring bahagi ng pagbabagong ito. Posible rin na ang SEC ay magbawas ng agresibong mga kaso at mas nagfo-focus na ngayon sa pagbuo ng malinaw na regulasyon. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari sa XRP lawsuit? Isa sa pinaka sinusubaybayang kaso sa crypto industry ay ang XRP lawsuit. Matagal na pong iginigiit ng Ripple na ang XRP ay isang security, habang nananatili namang matigas ang SEC sa paninindigan nito. Pero ngayon, na na-reassign na si Ginoong Tenreiro at tila nagbabago ang discard ng SEC, maraming legal experts ang naniniwala na posibleng matapos na ang kasong ito sa mas maagang panahon. Ang settlement o kahit dismissal ng kaso ay hindi na imposible. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang SEC tungkol dito, ang mga kamakailang developments ay nagpapahiwatig na maaring mas maging malinaw at patas ang regulasyon sa crypto assets sa hinaharap. At ngayon, ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Malaki ang potensyal na epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor na interesado kay XRP. Kapag nagkaroon po kasi ng malinaw na regulasyon sa US, malaki ang posibilidad na sundan ito ng iba pang mga bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Ang pagtatapos po ng XRP lawsuit ay magbibigay ng positibong signal sa buong crypto market. Magiging mas kumpiyansa ang mga investor na mag-invest sa mga crypto projects kung alam nilang hindi basta-basta ituturing na securities ang mga ito. Sa pangkalahatan, mas magiging matatag po ang crypto ecosystem kapag may malinaw na regulasyon. Magiging mas maligtas din ang mga trader at investor mula sa mga legal na issue. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po, ang mga pagbabagong ito ay isang hakbang sa tamang direksyon. Napapanahon na para sa mas malinaw at patas na regulasyon sa crypto industry.
Hindi dapat puro enforcement lang ang solusyon. Kailangang magtrabaho ang mga regulatory bodies kasama ang mga crypto firms para makahanap ng middle ground. Para sa mga Pinoy crypto trader at investor, ito po ay isang magandang balita. Kailangan lang nating maging mapanuri at patuloy na alamin ang mga bagong developments sa industriya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.